Okay, balik na tayo. Welcome back. Putol kasi. Di bale. So, ayun nga, sabi ko, one day, ah, mamatay na ako, titigil na yung pag-function ng mga organs ng katawan ko. Ganun. Tapos sasabihin nyo, he died. Pero sa truest ah, sense of that word na namatay siya, pwede ko sabihin sa inyo, I cannot die. Di ako mamatay. Okay? Because the love of God has given me an unending rescue from death, hell, and the grave. Kayo din. If you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi rin kayo mamamatay. Alam nyo kasi merong ang ang katawan natin mamamatay. Okay? Ah, ang tapos pagbalik ng Panginoong Jesus sa second coming niya, bibigyan tayo ng bagong body. Okay? Yung glorified body. Hindi yung katawan na to na makasalanan. Kasi itong katawan natin ito is ano to eh, makasalanan eh. Okay? We tend to sin kahit na ano. But then, yung glorified body, it is para sa heaven. Okay? Isang, I don't know kung gaano kaganda yung katawan mo o gaano kaganda yung mukha mo or ano. I don't know. But then, it is a glorified body na, alam mo, di ba, merong promise ng Panginoon that I am preparing a mansion for you sa heaven. Bibigyan ka ng mansion. But the thing is, yung bang, tapos yung heaven nga, napag-aralan natin, di ba? That there are streets of gold, may mga ano. So, napakaganda. But then yung bang, yung makarating ka lang doon kahit bahay kubo lang, o naka-bed space ka lang doon. Kasi mansion ay no-offer eh. Dito, naka-bed space ka, o kwarto ka, o yung bang, kahit, kahit siguro bahay kubo lang ang bigay sa'yo doon, nasa heaven ka, no? Kaysa naman yung nalulunod ka dun sa impyerno na lumalangoy ka sa apoy na walang katapusang init na hindi ka naman mamatay-matay. Gaano kahirap yun? Ha? Kasi everlasting yun eh. Everlasting life sa heaven and everlasting death dun sa hell na sinusunog ka, may mga ah, andun ka sa init na nauuhaw ka, ang dami mong naranasang hirap. But hindi ka mamatay. Tuloy-tuloy lang. Everlasting. Tuloy-tuloy lang yung nangyayari sa yung hirap. But then, God is offering us His love na kung tatanggapin lang natin in faith ang ating Panginoong Jesus, you will have everlasting life. Paano ba, ano pa, explanation. Can you imagine yung explain niyo sa isang bulag? Bawa, kinakain ng pusa yung halaman. Ah, alam ba, explain niyo yung isang, yung isang taong pinanganak na bulag. Okay? Papaano mo explain sa kanya yung color green? Sige nga, na he haven't seen anything simula nung siya ay panganak. Bulag siya. Explain mo nga yung color green sa kanya. Hindi siya pa nakakakita ng kulay eh. Tapos sasabihin mo yung kulay green yung damo. Okay? Paano mo explain yung damo ay kulay green?
Hindi man niya nakikita yun. And he has never seen it. Paano mo sasabihin na ang green is something like, paano? Green is like something, ah, wala nga siya nakikita eh. He has not seen anything. Kasi, kaya ko sinasabi sa inyo yun is, yun yung nararamdaman ko when I try to describe the love of God. Ang hirap kasing i-explain, ang hirap sabi ko nga kanina, yung kahit na anong superlative ang ilagay ko is very difficult. Parang kulang siya eh. Okay, so ang mahirap siyang i-explain o i-describe. Mahirap i-describe yung love of God. Kasi it is so big, it is so powerful, it's so unusual, so incomparable. Nag-i-struggle talaga to explain it. Parang nag-explain ako ng kulay green sa isang bulag na hindi pa nakakakita ng kulay. Ganun kahirap i-explain. Kasi nga yung pagmamahal ng Diyos sa atin is ganun kasobra. Ewan ko kung meron kayong term na pwedeng ibigay doon, but it is very difficult to explain kasi nga it's so big, it's so powerful, it's so amazing, it's so ano pa, grabe yung love ng Panginoon Diyos sa atin. So, just think about it sa inyo dyan kung hindi nyo pa na-accept ang Panginoong Jesus sa buhay nyo. Tingnan nyo yung love ng Panginoon na minahal ka niya before ka pa ipinanganak, kahit makasalanan ka, minamahal ka niya. Just imagine yung pagmamahal na kailangan niyang pang i-sacrifice yung kanyang anak para sa atin, para i-save ka, which we don't deserve. Pero binigay sa inyo ng Panginoon because of His love. Nahihirapan akong i-explain kung yung yung love niya, yung extent ng love niya. Siguro yun na lang ang anuhin natin is the best explanation for the love of God can only be found in the words of God Himself. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Expound nyo yun, yung word na yun, yun ang mag-explain sa inyo ng love of God. Ah, naibigay ko na lahat yung yung kaya kong explain yung mga ano, but I know it's still kulang. It's still not enough yung mga words na naibibigay natin na describe natin para sa love na pinakita sa atin ng Panginoon. So, let His word speaks for itself. Basahin nyo, pag-aralan nyo yung verse na yan, John 3:16, and i-memorize nyo. If possible, i-memorize nyo because it's so powerful. Napakaganda ng message niya. Sana siguro next week pag nag-ano ulit tayo is isa-isa tayo mag ano nung verse na yan, ha? Mag-recite ng verse na yan. We need to memorize at least few verses sa Bible, but this one napakaganda. Kahit yan lang yung if you want to share the love of God sa mga kaibigan nyo, sa mga kapamilya nyo, this one verse you can use. It is so powerful. It explains all. It explains the love of God for us and why He has to do that sacrifice for us. Napaka ganda nung mensahe ng
text na yan, message na ng verse na yan. So, I encourage you to memorize it. So, assignment nyo rin yan for next week. I-recite natin yung, isa-isa tayo, i-recite natin yung verse. Okay? So, ayun lang muna for tonight. Hopefully na-explain ko sa inyo yung love of God, yung kasi nga we are sabi nga tawagan nila, this is love month, but this is heaven's Valentine. Yun yung love note sa atin ng ating Panginoon ngayong gabi sa John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. So, may tanong po kayo? Any question? Sagutin ni Jerlyn. May tanong, malinaw ba o labo ang pag-aaral natin o malinaw naman? Malinaw po. Ayun. May tanong? Wala naman. Okay. Ako may tanong. Kung wala kayong tanong, okay. May sinasabi ka ba, Idol? Ano pong nangyari po sa vacuum? Ano daw po? Saan? Sa vacuum po na binigay. Nakalbo! Nakalbo yung... Nakalbro yung nagbigay. Ayun. Kasi nga, yun lang yung kayang i-offer. Yung mga wrong gift, no? Pag mali yung gift na binigay mo, Nakalbo! delikado ka. Napunta na nga sa deathbed eh. Hindi, inano ko lang yung analogy. Analogy that this, yung mga gift na ah, sometimes mali, sometimes in a wrong, and then after that, kung ano man mangyari sa iyo, kahit love na love ka ng somebody, he cannot save you or she cannot save you. The only one who can save is the love of God. It's Jesus Christ. So, ah, yun nga, kagaya nga sabi ko, it is very difficult to explain sa isang bulag kung ano yung color green na hindi naman niya makikita. So, it's like explaining the love of God is kulang yung ano natin, mga words to explain yung kanyang pagmamahal sa atin. But yun nga, let this verse speaks to himself, to itself. Basahin lagi natin, memorize natin. And dala-dalahin natin lagi sa atin. Ba, lalakad ka. For God so loved the world that He gave His only begotten. Pag may nakita kang explain mo sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, that, God loves you because He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him, whosoever, kahit sino, kahit ano ka man, walang pinipili ang pagmamahal ng Panginoon Diyos. Okay? Um, any more question? Ako, may question ako kung wala kayong tanong. Question ko, kailan tayo magkikita? Ako po may tanong. Oh, siya, sige, sige. Kasi po din kanina po yung binanggit ni Mami yung sa sumasamba sa mga buwan, di ba po? Mm-hmm. What if po yung may tao po kasi akong parang kakilala, parang vlogger po. Nagbabasa po siyang Bible, marunong din po siya sa mga verse ng Bible. Mm-hmm. Pero marunong din po siya sa mga magic or pangontra para sa mga tao na parang may binabalak sa kapwa nila. Ano pong tawag doon? Ah, parang, kasi hindi siya, parang ganun din, pagan.
Yung paniniwala niya is pagan. Alam mo kasi, nagbabasa ka ng Bible or naniniwala ka sa Diyos. Yes, I believe in God. Okay? Opo, Oh, may tanong ako sa'yo. Yung bang, sa palagay mo yung demon, yung mga demonyo o yung mga bad spirit, bakit kaya takot sa Diyos? yun nga po rin po, parang napapaisip lang po ako kasi syempre po, di ba po, kasi Ang mga, napapanood ko po siya nun. yes, yung mga demons o yung mga bad spirits, takot sila sa Diyos because Mm. naniniwala sila sa Diyos. Tama? Okay. Naniniwala sila sa Diyos. They believe in God. Mm. They believe that God is powerful, kayang-kaya silang i-destroy. So they believe. Naniniwala sila sa Diyos. Okay? Ang paniniwala sa Diyos, kagaya nung kakilala mo, is not enough Natin. to save her or to save him. Hindi yun makakapag-save sa kanya. Okay? Even the demons, they believe and tremble. Sa Bible yan. Naniniwala sila sa Diyos, kaya sila'y natatakot. Yung mga bad spirits, they believe in God. Yung kakilala niya, pagan pa rin yun kasi hindi siya maaaring naniniwala siya sa Diyos pero hindi siya, wala siyang faith, hindi siya believer. So, kung nagpa-practice pa rin siya, nag-exercise pa rin siya nung pangkukulam. So, hindi siya Christian, hindi siya believer ng Panginoon. Ano lang siya, aware lang siya, alam lang niya may Diyos. Yun ay knowledge. Okay? Alam niya, babasa siya ng Bible, okay. But, ang Bible kasi is pwede mo siyang basahin o pag-aralan. But if you don't have the Holy Spirit, hindi mo siya maintindihan. Hindi mo siya maintindihan. Ah, Um, because the Holy Spirit will guide you. So, yung mga taong ganon, yung kagaya ng kakilala mo, yeah, this is a pagan belief na hindi siya believer. Madali kasing maniwala eh. 'Di ba? Iba yung ibibigay mo yung trust mo. Iba yung ibibigay mo. I believe and trust him and ibibigay mo yung faith mo, yung may faith ka. Kagaya nga nung example nung yung ah tightrope, ang tagal, tightrope yung nagko-cross dun sa bridge, no? Nanunulay lang siya sa lubid. Okay? Sa bridge ba o sa Niagara Falls daw na nagko-cross siya doon. Okay? Sa lubid, tightrope nagko-cross siya. Nanunulay lang sa lubid. Papalakpakan yung mga tao. Ang galing, ang galing. Oh, naniniwala kayo sa akin na kaya ko pang tumawid dyan? Babalik ako, may tulak-tulak na akong wheelbarrow. Sabi niya, yes, naniniwala kami. Naniniwala. So, tawid siya, wheelbarrow. Ang galing mo. Niniwala kami sa'yo. O, kaya nyo, kaya, ngayon, sumakay ka rito sa wheelbarrow. Wala nang sumakay. Kung sumakay ka, nandun na yung trust mo. Kuha mo? Apo. You believe and you trust. Whatever it is, sumakay ka dun sa wheelbarrow, tatawid tayo. Itutulak ko yung wheelbarrow, manunuloy tayo sa tulay, sa lubid. Tatawid tayo dun sa kabila. Yun yung trust. Yung faith. Kuha mo? You believe and nandun yung faith mo sa Panginoong Jesus. Sa Panginoon Diyos, nandun yung faith mo. Nandun yung trust mo na isa-save ka niya, na hindi ka niya pababayaan, na hindi kayo mahuhulog doon sa wheelbarrow, hindi kayo mahuhulog doon sa bangin, kung saan man yun. Because nandun yung faith mo, yung trust mo sa Panginoon. Yun ang believe na ino-offer na magbibigay sa iyo ng ah, salvation through Jesus Christ. Yung faith na yon, yung grace ng Panginoon sa iyo. Okay? Hindi Yes. yung believe lamang.
Napakadali ang maniwala. Pero yung ibigay mo yung full trust mo, yung faith mo, doon sa pinaniniwalaan mo, yun ang kaibahan ng na naniniwala kay Jesus Christ sa naniniwala kay Jesus Christ through faith in Him na ililigtas ka niya kaysa yung naniniwala lang. Lahat naman tao sa mundo, Jesus Christ is the most famous character or famous person in the world. Kahit noon pa. Ang daming naniniwala sa kanya. Naniniwala lang. Madali ang maniwala. Pero yung putting your faith in Him, trusting Him para sa iyong buhay, that is different. Yung kind of belief that kaya yun yung belief na nandyan that whosoever believeth on Him, yun yung belief na yun. Hindi yung belief na naniniwala lang. Okay, na-explain ko ba ng malinaw ba? Yes po. Thank you po. May tanong pa? O yun, yung tanong ko naman, nasagutin nyo. Kailan tayo magkikita-kita? May kampanya tayo bukas eh. Sa Saturday. Gusto nyo sumama? An, yung sinasabi, Jerlyn. Hello po. Hello. Gusto mo sumama sa kampan? May dinner date kasi ng family bukas, Ate J. Ay, bukas po. May Valentine's date sila. Ay, Hindi sa, naman ano bukas. po, sa Saturday. Saturday. Sa Oo. Saturday po, sorry. Sa Saturday po, yung ano. Okay. Opo. Ah. Salamat po. Okay lang naman. May mga prior ano kasi. Pwede ba tayo mag-plan na tayo magkita-kita? Plan tayo. Silin, ikaw. Na-invite po ako ni Ma'am Jerry for Saturday din. Mm. Dito. Ito, Hindi sa doon po sa camp. Ah, Tama ka. Sinong nag-ano? Okay, Si oo Ma'am nga. Jerry po. Oo nga. Pupunta nga sila eh. Uuwi din yata sila kasi may pasok si Vince, yung asawa niya. So, sasama ka. Yes po. Opo. Yun. Mag-meet din tayo. Hindi tayo nagkikita eh. Yes po. Yeah. Mm. Thank you po. Mm. Sige. Tapos isang beses, mag-ano tayo? Mag-Bible study naman tayo ng harap-harap, no? Para Yes po. para mas maganda yung conversation natin. Okay? Mhm. Magkakaano tayo. Yung boses sa inyo, talagang hindi ko pa nakikita yata. Hindi ko pa kilala. Okay? So, any more questions? Meron pa ba kayong ano? Ayun lang ha, pag-usapan natin kung kailan. Alam ko may mga kanya-kanya tayong schedule na hindi tayo pwedeng magkita-kita. But then, we'll pray for it na mag ano tayo, mag-meet tayo kahit once lang na okay, para naman kasi kailangan din may fellowship din kasama din yan sa fellowship tayo. Kung bahala. Tsaka si Ann. Tsaka si Ann daw. Hindi si Ann. Sasakay lang yun, iba. hindi lang po. Ayan. Hindi, magsakay ka lang. Magsakay ka lang, Ate. Okay na yun. Kasi marami-rami din tayo pagka nagkita-kita tayo. Yun, pagpe-pray natin and then pa.
Hindi ko pa nag-stop, sorry.